panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 21, 2024. Pasada Balita. VP Sara at Senator Ontiveros nagkainitan sa Senate Budget Hearing. Pasada Balita. DILG Secretary Abalos at abogado ni Pastor Kibuloy nagkasagutan naman sa pagdinig ng Senado. Pasada Balita. Pangulong Marcos tiniyak na pananagutin ang mga responsable sa pagtakas ni dismissed Mayor Guo. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Bureau of Treasury nakalikom ng 25 billion pesos mula sa T-bonds. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, kauna-unahang National Convention ng Democratic Party inilarga sa Chicago, US of A. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan ng tabayanan ng update sa PBA Season 49. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros sa ikinasang pagdinig ng Senado kaugnay sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. Nagsimula ang diskusyon ng kwestiyonin ng Senador ang ilang programa ng OVP na kaparehoan niya lamang naman ng mga umiiral na programa ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Depensa ng pangalawang Pangulo, ilulunsad nila ang mga programa dahil may ilang lumalapit sa kanila na hindi na pagbibigyan ng ibang ahensya dahil sabi ng mga ito'y kalaban ang OVP. Tulad po ng AIX ng DSWD, kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Kasunod nito, humingi naman ng paliwanag ang senador kung tungkol saan ang librong sinulat mismo ni VP Sara na nabatid na may alokasyong 10 milyong piso. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book and we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing, na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about?
Nagpatuloy pa ang mainitang diskusyon ng dalawang opisyal ng mabanggit ni VP Sara na si Senador Ontiveros ang una sa umatake sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang manalo ito. Kaya naman namagitan na si Finance Panel Chairman o Chairperson Grace Poe at iginiit na ang diskusyon dapat na manatili patungkol lamang sa proposed budget ng OVP. With due respect to our resource persons and also our colleagues, but I think that we should really stick to the budget, and I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan? Yan po ang bahagi ng mainitang palitan ng mga salita ni na Vice President Sara Duterte at Senador Riza Ontiveros sa ikinasang pagdinig ng Senado kaugnay sa 2025 proposed budget ng OVP. Pasada Balita! Matapos naman ang mainit na diskusyon ni na Vice President Sara at Senador Riza Ontiveros, sinubukan ni Senator Alan Peter Cayetano na pababain ang tensyon sa pagdinig. Ayon kay Senator Cayetano, bagamat naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang mga sinasabi ng pangalawang Pangulo na tila pinupolitika ang hearing, dapat mapag-usapan ng mahinahon ang budget. Git pa ng Senador, nakakampi man o kalaban ng mga dumadalo sa pagdinig, nais niyang maramdaman ng mga ito na welcome sila sa Senado. I'd also like to note that although as a senator, naintindihan ko si Senator Riza na siyempre mas gusto kong cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. And there are attacks against the Vice President regardless saan nanggagaling. So a little bit of latitude dahil we want kakampi man o kalaban to feel welcome. But I agree with Senator Riza naman na how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. One, nag-lunch na po ba kayo? And, Yes, Senator Cayetano, nag-lunch na po ako. And I'm very cordial Yes, when it ma'am. comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung No. West Philippine Sea. Yes. But hindi kasi ako plastic na tao. no, I agree with you, ma'am. That's why Yan po ang tinig ni na Vice President Sara Duterte na hindi plastic na tao at Senator Alan Peter the Referee Cayetano. Pasada Balita! Samantala, VP Sara walang balak umapila upang maibalik ang mga tinanggal na security detail niya. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Nangako si PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. na pag-aaralan nila sa PhilHealth kung obrang sagutin ng ahensya ang bunot ng ngipin at pagpapagawa ng pustiso. Ipinangako ito nung sabihan ni Senator Bongo, ang Chairman ng Committee on Health, na palawakin ang benepisyong pinagkakaloob ng PhilHealth hanggang sa dental services kahit hanggang sa pinakamurang pustiso. Ayon kay Ledesma, sa ngayon kasama na sa konsultasyon o consultation program ng PhilHealth ang prophylaxis o paglinis ng ngipin. Ibig sabihin, libre ng magpalinis ng ngipin sa mga medical service provider na accredited sa konsulta program ng PhilHealth. Samantala, giniit ni Senator Go sa PhilHealth na ibasura na ang single confinement policy na nagbabawal sa PhilHealth members na gumamit ng health benefits sa sakit na naging dahilan ng pagkaka-confine sa ospital. Hindi anyan na aalis ang posibilidad na maulit ang karamdaman gaya ng diarrhea. Tiniyak naman ni Ledesma na pag-aaralan ito matapos sabihin ng mga may flaw o may mga kahinaan at mali sa circular sa single confinement policy. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Mukhang kailangan ko rin ng referee dito. Samantala, nagkasagutan si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. at abogado ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Quibloy, na si Attorney Israelito Torion
Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hinggil sa arrest warrant laban sa kontrobersyal na televangelista. Ito'y matapos talakayin ng kalihim sa kanyang opening statement ang issue sa sinasabing pang-aabuso ni Pastor Kibuloy kay alias Amanda. Iginit naman ni Atty. Torion na hindi tamang pag-usapan pa ang naturang paksa dahil ito'y nasa korte na at dapat mas pagtuunan ng pansin ang labis na puwersa ng mga pulis sa isinagawang raid sa KOJC compound sa Davao noong Hunyo 10. Okay, Mr. Chairman. sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think Please, tatapusin ko lang. You will have that your is time. You will have your time. Sub judice, that goes into the very merits of the You case. will have your time, Atty. Torion. Yes, I know that. It is Your Honor. part of But the that is transcript of the Senate. That is improper. Order. This is my speech. You Yeah. cannot tell me what is improper. What we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive. Tapang nun Inilakramo rin ni Atty. Torion ang sandamakmak na police checkpoint sa paligid ng KOJC compound. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Secretary Abalos na pupunta siya mismo sa Davao upang malaman kung may naging kalabisan ba ang pamahalaan sa pagsisilbi ng arrest warrant laban sa puganting pastor. And I will make sure, this is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito. I will go there, Mr. Chair. Yan po ang tinig ni na DILG Secretary Benor Abalos at abogado ni KOJC Pastor Apollo Kibuloy na si Atty. Esarito Torion sa pagdinig ng Senado. Pasada Balita! Nilinaw naman ng Department of Justice na legal ang pag-aalok ng 10 milyong pisong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa posibleng pagkakaaresto kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas T. na malinaw sa sistema ng bansa na walang mali sa pagbibigay ng pabuya dahil uusad ang kaso at may patutupad ang batas kung hindi matatagpuan ang akusado. Iginit naman ng matapang na si Atty. Israelito Torion, Legal Counsel ni Pastor Kibuloy, na labag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang pagtanggap ni DILG Secretary Benor Abalos sa nasabing pabuya. Hindi anya dapat manghingi o tumanggap ng pera, direkta man o hindi, ang opisyal ng pamahalaan. Mabilis namang dumepensa si USECT at tinabing hindi ito may tuturing na suhol dahil hindi naman ito kapalit ng isang pabor. Sa sitwasyon ni Secretary Abalos, iginit ni USECT na ginagawa lamang ng kalihim ang kanyang tungkulin. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga ulong-gugulong sa pagtulong para makalabas ng bansa ang pinatalsik na alkalde ng Bambantarlac na si Alice Guo. Sa inilabas sa pahayag ng Pangulo, iginit nito na ang insidente ay nagpapakita ng korupsyon sa justice system na siyang magpapahina ng tiwala ng publiko. Higit pa ng Pangulo na kanyang isa sa publiko ang sinumang individual na nasa likod ng pagpapalabas sa bansa kay Guo at tinitiyak niyang mananagot ito sa batas. Wala anyang puwang sa pamahalaan ng sinumang opisyal na inuuna ang personal na interes kaysa pagsisilbi sa publiko. Pasada Balita! Ipinagutos na ng Malacanang ang pagkansela sa Philippine passport ni dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. Batay sa memorandum na ipinadala ng palasyo sa Department of Foreign Affairs at DOJ, pinakakansela na rin ang passport ng mga kapatid ni Guo na sina Wesley at Sheila Leal Guo at Catherine Cassandra Leong. Matatandaang naghain na ng arrest warrant ang Senado laban sa dating alkalde at pinapasait in contempt na rin ang Kamara dahil sa patuloy na pang-iisnab sa mga pagdinig. Naharap sa patong-patong na kaso si Guo kabilang na ang qualified trafficking,
at may kaugnayan sa ilegal na pogo sa bansa. Pasada Balita. Nagbabala naman si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa mga tauhan ng immigration na posibleng tumulong kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para makatakas ito palabas ng bansa. Ginawa ng kalihim mga hakbang kasabay ng kautusan sa National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration na imbestigahan ang pagtakas ng dating alkalde. Giit ni Secretary Rimulya na ito na ang kanyang huling paalala para magsalita ang mga tauhan ng BI dahil kung hindi, siya mismo ang tutugis sa mga ito. Dismayado rin ang kalihim na sa kabila ng inilabas nilang Immigration Look Bulletin, dumating pa sa punto na ang immigration mismo ang nagkumpirma ng pagtakas ni Guo. Pasada Balita. Samantala, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nasa Indonesia na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa panayon ng DWIZ, sinabi ni PAOK spokesman Winston Casio na nagtungo si Guo sa 3 bansa sa Southeast Asia nitong Agosto 18 at nitong Agosto 18 huling nakita ang pinatalsik na alkalde sa Indonesia. Sa ngayon, inaalampaan niya ng PAOK kung kailan nakaalis ng bansa ang alkalde. Una nang dumepensa ang Bureau of Immigration sa mga paratang sa kanila na hindi nakuhaan si Guo dahil dumaan ito sa blind spot ng airport o lugar na hindi hagip ng CCTV. Ang sigurado tayo, magmula Denpasar sa Bali, Indonesia, lumipad siya papunta ng Malaysia noong July 17 at lumapag po siya ng early morning of July 18. So ang ibig sabihin po noon, hindi natin alam kailan siya talaga nakaalis ng Pilipinas. Inaalam pa po natin yon sapagkat hindi nga po talaga siya dumaan dito sa immigration procedures po natin. Tapos bumaba po siya ng Indonesia, Batam, Indonesia noong August 18 lamang, noong isang araw. Via Singapore. Tumawid po siya via ferry. Yan po ang tinig ni PAOK spokesman Winston Casio sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Hindi ko lamang po malaman kung ano magiging reaction dito pero hindi ko po napigilang matawa. Yung sa sinasabi ng Bureau of Immigration na dumaan sa blind spot ng airport o lugar na hindi hagip ng CCTV kaya nakaalis nang hindi nila nalalaman si Alice Guo? Teka muna. May mga blind spot ba sa airport? Kuyang, paki-educate naman ako. Kasi kahit naman po walang CCTV, di ba dumadaan sa mismong immigration spot? Sa mismong immigration na di ba? Sa screening. Di po ba? Meron po bang ibang alam kayo na daanan sa airport na hindi makikilala kung sino yung pasahero, kung sino yung lalabas o papasok ng Pilipinas? Pakituro naman sa akin. Baka pwedeng madaanan ko rin para hindi na ako dumaan ng immigration. At para hindi na rin malaman ng mga kamag-anak ko o kung sino mang naghahagilap sa akin para magbayad ako ng utang na nakalabas na pala ako ng bansa. Meron bang ganon? Yun nga tinatanong ko Kung meron man po, pakituro nga sa amin. Pakituro nga sa amin para mas madali sigurong makapaglabas-masok ng airport. Tsaka ito pa, isa pang malaking katanungan dyan Meron po ba tayong paliparan sa Pilipinas na hindi saklaw ng immigration at ng kaap? Para hindi po malaman kung sino ang lumalabas at dumarating na pasahero in particular. Lalo na nasa lookout bulletin. Di ba? Nasa lookout bulletin, ultimo nga grade 3 Pag sinabi mong Alice Guo, kilala nila itsura Di ba? Unless nagkaroon ng balbas yun at saka bigote. At lumaki mata. O kaya lumabas, patalikod, kaya hindi nakita. Di ba? Nakakainit kayo ng ulo. Buti pa si VP Sara, sinagot ng nagtanghalian na ba kayo? Ako hindi ako masagot kung nakapag-almusal na ba ako o hindi. Nakakainit kayo ng ulo. Anyway, para sa kabatiran naman ng ating mga kababayan, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Siguro mga 2 or 3 listener natin na kababayan
ang magbigay po ng inyong reaksyon. Ano po gusto nyo? Sagutang VP Sara at Senator Ontiveros o itong invisible woman na pagkakatakas sa bansa ni Guo? Pili po kayo. Ito po yung, i-text nyo po yung cellphone number ninyo at pangalan dito sa number na ito, 0968-861-0396. Para mabigyan po, tatawagan po kayo ng opisina, makapaghuntahan po tayo, magbigay kayo ng reaksyon nyo tungkol sa mga may init na issue na ito. Pero unahan ko na po kayo ng pakiusap ha. Bawal po ang bad words, lalo't higit ang pagmumura. Again, ito po yung number ng aming himpilan, 0968-861-0396. Text na po kayo ha, para makapag-react po kayo sa ating mga isyung tinatalakay ngayong araw na ito. Samantalang oras, Pasada Balita. Oras, 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pagpapaliwanagin ang Bureau of Immigration at Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay sa pagkakapuslit palabas ng bansa ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Binigyan din ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na dapat managot ang BI sa kabiguan nitong matugunan ang pagtakas ni Guo sa kabila ng ilang beses nilang paninindigan na nasa bansa pa rin ang sinibak na alkalde. Ayon naman kay Senator Grace Poe at Miguel Mig Subiri, dapat din magpaliwanag ang kaap dahil sila ang may hawak ng master list na mga eroplanong umaalis sa paliparan. Git naman ni Senator Loren Legarda na maituturing na national security ang pagtakas ni Guo dahil posibleng may mga law enforcer o mga opisyal ng pamahalaan ang tumulong dito. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Kamara na maharap ang responsable sa paglabas ng bansa ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o maharap sa kinakailangang kaparusahan o kaso. Ayon kay Zambales Representative J. Kong Hoon, isasama na rin ang usaping ito sa investigasyon ng Quad Committee sa illegal drugs trades, pogo at extrajudicial killings. Hindi anya makakaalis ng bansa si Guo kung walang tumulong na tiwaling opisyal ng pamahalaan. Git pa ng kongresista, hindi pwedeng walang alam ang Bureau of Immigration sa pagpuslit ng dating alkalde dahil sila ang nagbabantay ng airport at port ng Pilipinas. Pagbabanta naman ni Manila Representative Joel Chua na maapektuhan ang budget ng BI sakaling makipagtulungan ang mga ito o hindi makipagtulungan ang mga ito. Pasada Balita. Samantala, problema sa illegal na droga hindi pwedeng baliwalain ng Kamara. Tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Iginiit ni House Committee on Muslim Affairs Chairman at Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo na hindi maaaring baliwalain ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga isyong may kaugnayan sa iligal na droga at umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito ang sinabi ng mambabatas bilang tugon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na politically motivated ang investigasyon ng Quad Committee kung saan ay nadawit ang kanyang mister at kapatid sa shabu smuggling. Sinabi ni Representative Dimaporo na kailangan malaman ng Kamara kung saan nanggagaling ang bilyong-bilyong pisong halaga ng iligal na droga. Ipinunto ng kongresista na matagal nang mayroong kampanya ang pamahalaan laban sa iligal na droga pero hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpasok sa bansa ng tone-toneladang shabu. Naniniwala si Representative Dimaporo na kailangan ma-identify ang problema sa bansa upang mabigyan ng agarang solusyon. Ang Quad Committee ay binubuo ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Account. Matatanda ang iniuugnay ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, ang mister ng Vice Presidente na si Attorney Mans Carpio at kapatid nitong si Davao City Representative Paulo Duterte
na sinasabing may kaugnayan sa negosyanteng si Michael Yang, ang dating presidential advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na sangkot umano sa smuggling ng bilyong pisong halaga ng shabu na itinago sa magnetic lifters noong 2018. Una na ring naiugnay si Yang sa 3.6 bilyong pisong halaga ng shabu na nasamsam naman sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, nagsampa na ng reklamong anti-graft and corruption practice sa Ombudsman si dating Caloocan City Representative Edgar Erice laban naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia kaugnay ng 18 billion pesos sa kontrata na iginawad sa South Korean firm na Miro Systems. Nagsampa ng reklamo si Erice para pilitin si Chairman Garcia at iba pang opisyal ng COMELEC na ipaliwanag ang katiwalian niya sa likod ng kontrata ng nasabing makina or machine para sa 2025 elections. Itinanggi ng dating kongresista na ang kanyang hakbang ay bahagi ng isang demolition job dahil una na anyang kinwestiyon ang legalidad ng 18 billion pesos sa kontrata sa Korte Suprema. Samantala, handa naman si Chairman Garcia na harapin ang mga kaso laban sa kanya. Tiniyak din ng COMELEC na sinusunod ang due diligence bago ginawa ng kontrata ang Miro Systems. Pasada Balita! Samantala, ibinunyag na ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos ang mga senatorial candidate na susuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na 2025 midterm elections. Nagmula niya sa iba't ibang political party ang mga senatorial bet ni PBBM kung saan kabilang dito sina dating Senator Manny Pacquiao, Interior Secretary Ben-Hur Abalos Jr. at Senator Francis Tolentino na nagmula sa Partido Federal ng Pilipinas. Sa panig naman ng lakas CMD, sina Senator Bong Revilla at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, habang sina dating Senate President Tito Soto, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid at Makati City Mayor Abby Binay ang mula naman sa Nationalist People's Coalition. Galing naman sa Nationalista Party sina Senator Pia Cayetano, ang kanyang sarili, Senator Amy Marcos, at House Deputy Speaker at Las Piñas Representative Camille Villar. Inanunsyo ito ni Senator Marcos matapos magpulong sa Malacanang ang mga kaalyado ni Pangulong Marcos. Pasada Balita! Lininaw naman ng Partido Federal ng Pilipinas na wala pang opisyal na line-up ang administrasyon para sa 2025 senatorial elections. Ito ang inihayag mismo ni PFP National President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa gitna ng kumakalat na senatorial line-up ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na binubuo ng iba't ibang partidong sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Governor Tamayo, pinagsumiti lamang noong Lunes ng gabi ang iba't ibang partido na sumusuporta sa administrasyon ng kanilang mga kandidato hanggang September 15. Ihahayag anya ng partido ang mga kandidato nito sa pagkasenador matapos itong makapagdesisyon o mapagdesisyonan na mga kasapi ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Noong Lunes ng gabi, nagpulong ang mga leader ng iba't ibang pangunahing partido politikal bilang bahagi ng paghahanda sa 2025 midterm elections. Pasada Balita! Sa iba pang balita, malamig si Senator Amy Marcos sa kasunduan ng Pilipinas at Amerika na pansamantalang patirahin sa bansa o kupkupin ng bansa ang ilang Afghan refugees na naghihintay ng kanilang U.S. Special Immigration Visa. Kinwestiyon ng senador kung bakit sa Pilipinas ipinakakanlong ng Estados Unidos sa mga refugee kung maaari namang sa Amerika mismo manatili ang mga ito. Ipinunto pa ng Presidential Sister na may embahada naman ng US sa mga bansang katabi lamang ng Afghanistan kagaya ng Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan at Uzbekistan.
Hindi pa niya natitiyak ng pamahalaan ng eksaktong bilang ng tinawag niyang US spies, quote-unquote, nakukupkupin ng Pilipinas. Pasada Ay, ulitin ko lamang habang may panahon pa ha. DWIZ 882 number 0968-861-0396. Samantala, kasado na ang mga aktibidad kaugnay sa ika-41 kamatayan, taon ng kamatayan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ngayong araw na ito. Ipinabatid din dating Senator Bam Aquino, pamangkin ng dating senador, na karamihan ng mga aktibidad sa kanilang programa ay isasagawa sa Concepcion, Tarlac. Magsisimula ang programa sa pamamagitan o sa paggunita ng kamatayan ni dating Senador Ninoy sa isang misa alas 7:30 ngayong umaga o kaninang alas 7:30 sa Sanctuario de la Immaculada Concepcion. Susundan ito ng wreath-laying ceremony sa Municipal Hall grounds sa Concepcion, Tarlac. Pasado alas 10 naman mamayang umaga, ilalatag ang film viewing sa Town Plaza bago ang pagbisita sa Aquino Ancestral House. Isa pang film viewing ang isasagawa sa hapon, gayon din ang temporary exhibit viewing sa Aquino Museum and Event Center sa Tarlac City. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos nagpaabot ng pagbati sa kaarawan ni First Lady Liza ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang may bahay na si First Lady Liza Arneta Marcos sa kanyang kaarawan ngayong araw. Nabatid na eksakto alas 12 ng ating gabi nang mag-post ng larawan at birthday greetings ang Pangulo sa kanyang social media account. Sinabi ni PBBM na nararapat lamang na magpahinga siya ngayong araw at hayaang ipagdiwang ng mga taong nagmamahal sa kanyang kaarawan ito. Lubusan niyang nagpapasalamat si Pangulong Marcos at ang kanyang mga anak na sina Sandro, Simon at Vincent sa First Lady. Si First Lady Marcos ay pinanganak noong Agosto 21, 1959 sa Maynila at ngayon ay nagdiriwang ng kanyang ika-65 kaarawan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, PNP nagpakalat o nagpadala ng kanilang Disaster Response Unit Team sa mga lugar na apektado ng volcanic smog mula Bulkang Taal. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nagpadala na ang Philippine National Police o PNP na mga Disaster Response Unit sa mga lugar na naapektuhan ng volcanic smog o VOG matapos ang pag-aalboruto ng Taal Volcano. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo na nakahanda ang PNP na asistehan ang mga lokal na pamahalaan na apektado ng volcanic smog sakaling may mga residente na kinakailangang mailikas. Giit ni Fajardo na tungkulin ng PNP na siguruhin ang seguridad sa mga evacuation center bagamat sa ngayon wala pang inililikas ng mga individual o pamilya. Inihayag ng PNP spokesperson na inactivate nila ang kanilang province-wide Disaster Incident Management Task Group at ongoing ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon. Kabilang din aniya dito ang kanilang Search and Rescue o SAR personnel sa lalawigan. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa kaugnay na balita, pinawi ng Department of Environment and Natural Resources ang pangamba ng publiko na umabot na sa Metro Manila ang smog mula Bulkang Taal. Paliwanag ng DNR, nagmula lamang sa mga sasakyan ang nakikitang usok sa paligid kung saan hindi rin nila maganda ito sa kalusugan. Nilinaw din ng DNR na batay sa kanilang findings, patungong Tagaytay ang ibinubugang gas ng Taal Volcano at papalayo naman sa Metro Manila. Pasada Balita.
Nananatiling suspendido ang pasok sa ilang mga paaralan ngayong araw dahil sa epekto ng VAG o volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Sa Laguna, walang pasok ang mga estudyante sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Santa Cruz at Pagsanghan, habang ipatutupad naman ang modular o online classes sa mga paaralan sa bayan ng Tavinti. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga bayan ng Hala-Hala, Pililla at Taytay, sa lalawigan naman ng Rizal. Para sa karagdagang updates kaugnay sa class suspensions, manatiling nakatutok sa DWIZ at Aliw Channel 23. Pasada Balita! Sa latest naman ng Filipino Mirror, ligtas ng kainin ang mga isda at shellfish na mahuhuli sa Cavite matapos ang malawakang pagsusuri sa gitna ng mga insidente ng oil spill sa Bataan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga apektadong lalawigan. Una nang sinabi ni BIFAR Assistant Director Angel o Angel Encarnacion, naligtas ng kainin ang mga isda sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas, Navotas, Parañaque at Las Piñas City. Samantala, 28,000 mangingisda ang apektado ng oil spill habang tinatayang 9.8 million pesos ang daily income losses. Pasada Balita! Mula pa rin sa latest sa Filipino Mirror, sumampa na sa 50 milyong piso ang inilaang pondo ng Department of Agriculture para sa bayad pinsala sa mga baboy na apektado ng African Swine Fever sa Batangas. Ayon sa DA, dinagdagan ang nasabing pondo upang mahikayat ang mga magbababoy na isuko na ang kanilang mga alagang baboy at sumunod sa protokol para makaiwas sa pagkalat ng nasabing sakit. Paliwanag ni Agriculture Undersecretary for Livestock Deogracias Victor Savellano, isa nga sa layunin ng indemnification ng DA ang iiwas ang mga hog raiser na mabiktima ng mga mapagsamantalang biyahero sa nagiging sanhi ng pagkalat ng ASF sa iba't ibang bayan sa Batangas, partikular na sa Lubo, Calatagan, Balayan, Lian, Tuy at Quezon. 4,000 pesos ang indemnification sa bawat ulo ng biik na ibibigay ng pamahalaan. 8,000 pesos naman ang bayad sa medium size, habang 12,000 pesos para sa mas malalaking baboy. Samantala, dumating na sa bansa ang 10,000 doses ng bakuna kontra ASF na ilalarga sa Batangas. Pasada Balita! Oras! 14 na minuto na lamang, blind spot, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, VP Sara walang balak na hilinging ibalik sa kanya ang mga tinanggal na security detail. Detalye nagbabalik, Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Pagalit na sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya gagawin ang hiling ni PNP Chief General Romel Marbil na sumulat siya at mag-request para ibalik ang mga pulis Davao City na tinanggal sa kanyang security detail. Sa budget hearing ng Senado, sinabi ni VP Sara na sinulatan siya ni General Marbil ukol dito. Pero ayon sa Vice Presidente, hindi siya susulat sa PNP Chief at tanging hiling niya ay katulad ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-assign na lang muli sa Davao City ang 75 pulis na tinanggal sa kanyang security detail para makapiling ang kanilang pamilya at huwag silang pahirapan pa dahil lang sa pagiging kaibigan niya mga ito. O narito sinabi ni De La Rosa na mga pulis Davao na inalis sa security detail ng Vice President ay kinawawa dahil itinalaga sa Region 4, NCR at iba pang malayong lugar. Sa pagtanong ni Senator Grace Poe na chairperson ng Senate Committee on Finance, sinabi ni Duterte na tinarget ang mga pulis na tinanggal sa kanyang security detail dahil makikita sa record na nakasama niya mga ito mula pa 2007 noong Vice Mayor pa siya sa Davao City. Sinabi ring tinanggihan niya ang 38 pulis na inalok ng PNP para sa kanyang seguridad dahil hindi niya kilala ang mga ito. Sinabi naman ni Raymond Dante La Chica, ang hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group, na may 337 na mga sundalo na nakatalaga para magbigay ng seguridad sa Vice Presidente.
Ito ang Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa ilang mensahe ng ating mga kababayan sa FB, ayon kay Angging, tumahol na naman ang hantavirus. Panira pa more para bumango pangalan nyo. Kahit anong paninira nyo, pinasikat nyo lang si VP. Para naman kay Kuyang Roy, lantara namang pagtutol o pagkontra sa mga Duterte ni Hontiveros. At kay Kuyang Onald, VP mo, di masagot ang tanong, nililihis lang ang sagot niya. Maraming salamat sa inyong mga reaksyon sa oras pong ito, mga kabalitaan. Alamin na natin ang update sa larangan ng palakasan. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Nagpakitang gilas si Kalen Tiongson at panalo ang Rain or Shine sa Blackwater 110-97 sa kanilang unang salang sa PBA 49th Season Governor's Cup sa Smart Araneta Coliseum kahapon. Si Tiongson ang bida para sa Elasto Painters sa laban sa Group B noong nakaharap nila ang number 2 overall draft pick na si Cedric Bearfield. Ang isa pang rookie ng Rain or Shine na si Felix Lemeti ay tumala din ng magagandang numero kaya lumamang ang kanilang kupunan ng 21 puntos. Si Tiongson ay may 11 puntos sa second quarter at meron siyang 15 para sa buong laro, kasabay ng 5 rebounds at 2 assists. Samantala si Lemeti ay merong 11 points at tumira ng 3 of 5 galing sa 3. Ang kanilang import na si Aaron Fuller umiscore ng 14 points at may 19 rebounds para sa Elasto Painters, habang si Santi Santillan merong 12 points. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, nakalikom ng 25 billion pesos ang Bureau of Treasury mula sa Treasury Bonds o T-Bonds auction. Ayon sa BTR, ganap nitong ipinagkaloob ang mga bid para sa reissued T-Bonds. Linaw naman ang ahensya na may natitirang 14 na taon at 5 buwang termino ang reissued T-Bonds na may average rate na 6.103%. Dagdag pa ng Bureau of Treasury na mas mababa ito sa umiiral na secondary market rate na 6.11 o 112% para sa series at 6.781% noong huli itong i-reissue. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Ikinasal ng Democratic Party ang kanilang kauna-unahang National Convention para kay U.S. Presidential Candidate at kasalukuyang Vice President Kamala Harris na ginanap sa Chicago, USA. Dumalo sa nasabing convention si U.S. President Joe Biden upang mamaalam sa mga supporter ng partido. Binigyan din ni President Biden na itinuturing niyang best decision sa kanyang buong karir bilang isang politiko ang pagpili kay VP Harris bilang running mate noong 2020 US elections. Kabilang din sa nagtalumpati si dating First Lady Hillary Clinton na naniniwalang si Harris ang magiging kauna-unahang babaeng pangulo ng Estados Unidos. Matatandang inendorso ni President Biden si VP Harris bilang kanyang kahalili laban kay dating US President Donald Trump sa darating na US elections sa November. Pasada Balita. Sa ating good news, napabilang ang 2 sikat na beach destinations ng Pilipinas sa 8th most visited island destination in Asia. Congratulations ng Indian travel website na Times Travel. Sa nasabing listahan, nasungkit ng isla ng Palawan ang 3 pwesto habang nasa 4 na pwesto naman ang Boracay. Kinilala ng Times Travel ang Palawan dahil sa nagagandahan itong limestone cliffs at kulay asul na katubigan, habang kinilala naman ang Boracay dahil sa white sand beaches nito at crystal clear waters. Samantala, hinirang naman ang Bali, Indonesia bilang most visited island destination in Asia. Napasama rin sa nasabing listahan ng Phuket, Thailand, Maldives at Langkawi sa Malaysia, Havelock Island sa India at Jeju Island sa South Korea.
Pasada Balita. Pabo lang sana itong sinasabing kapabayaan ng ilang mga ahensya ng gobyerno natin ay hindi makaapekto sa gumagandang ikangay imahe ng ating bansa sa ibayong dagat. Kagaya nito, yung good news natin, most visited island destination in Asia ang Pilipinas. Tapos mababalitaan natin na tayo'y nalulusutan o nagpapalusot tayo ng mga taong may mga kinakaharap na patong-patong na kaso. Hindi po ako makamove on doon sa tinatawag na blind spot. Mga kuyang, mga ateng, pakituro nga sa akin. Hindi ako makamove on. Naunahan ito yung yung 64 pesos. Naungusan itong item na to, itong isyong ito Yung 64 pesos na isang araw na budget na pagkain ng mga kababayan natin, ibang klaseng blind spot. Anyway, ito po ang inyong Wednesday edition ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang palatuntunang Karambola. Oras! Kalahating minuto na po makalipas ang alas 8 ng AM. You know, bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 AM.